Dear Miss Narrator, hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro hirap at pagdurusa ang mararanasan ng mga tao. Sa una, masaya, ngunit kapalit ay ang kalungkutan. Miss Narrator, itago niyo na lamang po ko sa pangalang Gabriela, Gabi for short, 36 years old at laki po ako sa hirap. Wala na akong ina dahil inatake ito sa kanyang sakit sa puso. Hindi na siya naipagamot gawa ng wala kaming sapat na pera. Samantalang ang aking ama ay isang magsasaka at may maliit kaming lupa na tinataniman ng mais. Kahit hirap sa buhay ay naibibigay pa rin ni Papa ang pangangailangan ko sa aking pag-aaral. Hindi sa nagmamayabang ako pero, Miss Narrator, ako ang pinakamatalino sa aming klase. Lagi akong top 1 mula grade 1 hanggang grade 6. Ako yung tipo ng batang nakakaintindi sa hirap ng aming buhay. Sa katunayan ay wala akong pasok ay sumasideline din ako para kahit papaano ay makatulong ako kay Papa. Isang araw ay nadatnan ko si Papa na nagpapakain ng alaga naming kalabaw. Kagagaling ko lang sa school noon, dala ang aking class card. Excited akong ipakita kay Papa ang mataas kong marka. Masaya naman si Papa habang pinupuri niya ako ng paulit-ulit. Sinabi pa niya noon sa akin na pagbubutihan ko raw sa pag-aaral para hindi ako matulad sa pinagdadaanan nila ni Mama. Niyakap ako ni Papa ng napakahigpit. Ewan ko ba, Miss Narrator? Pakiramdam ko noon ay parang yun ang huling yakap ko sa aking ama. Parang ayaw ko nang bumitaw sa pagkakayakap ni Papa. Kinabukasan ay dali-dali akong umuwi ng bahay dahil excited akong sabihin kay Papa na ako ang valedictorian sa aming klase. Habang nasa kalagitnaan ako ng daan, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Dahil sa takot ay hindi muna ako umuwi. Sumilong ako sa may tindahan at nang tumila na ang ulan ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Halos patakbo ko ng tinahak ang daan pauwi sa amin dahil sa takot na baka muling kumidlat. Ilang metro na lang ang layo ko mula sa aming bahay ay nakita ko ang mga nagkukumpulang tao. Nang tuluyan na akong makalapit ay doon ko nakita na merong taong nakahandusay sa lupa na kanilang pinalilibutan. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Dahan-dahan akong humakbang papalapit hanggang sa makita ko ang mukha ng taong nakahandusay sa lupa. Walang iba kundi si Papa. "Gabi! Ang ama mo! Inatake sa puso! Nakita namin siya na nakahandusay sa lupa. Kanina pa'y may nakakita sa kanya na parang hirap na huminga. Nilapitan nila to para saklolohan pero huli na nang malapitan nila to dahil agad na itong natumba sa lupa. Nang tingnan nila ito ay wala ng buhay." Mahabang paliwanag sa amin ng kapitbahay na si Aling Rosita. Halos nanlambot ang aking mga tuhod sa aking mga narinig. Nilapitan ko ang malamig niyang katawan at niyakap ito ng napakahigpit. Pilit siyang ginigising, ngunit kahit anong gawin ko ay hindi na talaga siya gumigising, Miss Narrator. Sinubukan ko pa siyang i-mouth to mouth tulad ng itinuro sa amin sa eskwelahan. Nakaluhod na ako noon habang sinusubukang isalba ang kanyang buhay kahit alam ko na hindi na ito humihinga. Nagbabaka sakali kasi ako na may himala. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Iyak lang ako ng iyak habang yakap ang malamig niyang katawan. Sumabay naman ang pagbuhos ng malakas na ulan at malakas na kulog at kidlat na para bang umaayon sa bigat kong nararamdaman sa pagkawala ng pinakamamahal kong ama. Miss Narrator, grade 6 ako noon nang mamatay si Papa at magpasa hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang lahat at nanatili pa rin ito sa aking puso. Matapos ang libing ay napagdesisyonan ko na ako'y kupkupin ng kapatid ni Mama na si Tia Elsie. Ayaw ko sana, Miss Narrator, at kung ako ang masusunod ay hindi ko pipiliing sumama sa kanya dahil nung una pa lang ay alam ko na ang mangyayari. Alam ko kasi na istrikta ito, mayabang, mapagmataas at napakataray. Palibhasa'y mayaman ito dahil nakapangasawa kasi ito ng seaman at meron din silang negosyo. "Hoy, Gabi! Hindi kita kinupko para magreyna-reynahan dito ha!
Kinuha kita para may maging katulong ako dito sa bahay. Wala nang libre sa panahon ngayon kaya kumilos ka. Aba, linisin mo ang buong bahay. Maglaba ka, maghugas ng plato, at pagkatapos ay magluto ka ng hapunan. Sigaw ni Tia Elsie sa akin. Nasa kwarto kasi ako noon at nagbumukmok. Umiiyak habang yakap ang larawan ni na mama at ni papa. Namiss ko na kasi silang dalawa at parang gusto ko na ring sumunod sa kanila. Po? Pero pamangkin niyo po ako, di ba? Di ba po sabi niyo sa akin ituturing niyo po ako na tunay na anak? Pero bakit bigla ako naging katulong ninyo? Abay sumasagot ka na ha? Wala nang kamag-anak sa panahon ngayon. Gusto mo pang mabuhay, hindi ba? Kaya magtrabaho ka. Pagsilbihan mo ko para naman kahit papaano ay hindi ako lugi sa'yo sa pagpapalamon namin ng asawa ko sa'yo. Miss Narrator, kahit lumaki ako sa hirap, ay ayaw ko namang puminamaliit ako ng ibang tao, lalo na't kamag-anak ko pa. Mangiyak-ngiyak ako noon, lalo na nang makita ko ang magiging kwarto ko. Lumang bodega yun, tapos ay walang bintana at sira pa ang pintuan. Ni kahit ilaw ay wala. Ang dami pang alikabok at inaanay na rin ng ibang sulok ng kwarto. Daig ko pa yung nasa kulungan ng baboy. Mas maganda pa nga siguro yung kulungan ng kanilang alagang aso. Wala naman ako magagawa, kaya pinagtiyagaan ko na lamang yun. Sa loob ng halos 2 buwan kong pamamalagi sa bahay ni Tia Elsie, ay talaga namang isang alila o katulong ang turing niya sa akin. Ang kwarto kong dating bodega ay naayos ko. Tinakpan ko na lang ng kumot yung bintana at sa pintuan naman ay kinabitan ko ito ng kortina. So tuwing nakakaramdam ako ng pagod o di kaya'y mapanghihinaan ako ng loob, kinakausap ko na lamang ang larawan nila mama at papa habang umiiyak. Mama, papa, sana kayanin ko po dito. Pagod na po ako. Bakit ganun sa akin si Tia Elsie kung ituring niya ako? Parang hindi niya ako kadugo. Maluha-luha kong sumbong kina mama at papa habang yakap-yakap ang mga larawan nila. Hanggang sa dumating ang araw ng pasukan. Sa isang pampublikong paaralan ako nag-enroll. Grabe yung hirap na pinagdaanan ko dahil kailangan kong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Tuwing 3:00 ng madaling araw ay gumigising ako dahil kailangan ko pang magluto at maglinis sa buong bahay. Pagsapit naman ng 5:00 ng umaga ay magsisimula na akong maglakad dahil medyo malayo-layo ang eskwelahan na papasukan ko. Hindi kasi ako binibigyan ni Tia Elsie ng pera kaya wala akong magagawa kundi ang maglakad na lamang ng malayo. Sa eskwelahan naman ay marami akong naging kaibigan at isa na doon si Aisa. Mabait kasi siya, Miss Narrator, at siya lang ang nakakaintindi sa akin. Lagi niya akong nililibre tuwing recess at kapag lunchtime naman ay binibigyan niya ako ng pagkain. Hindi kasi ako pinababaunan ni Tia Elsie ng kanin. Sa almusal nga ay laging tinapay at tubig lang yung kinakain ko. Makakain lang ako ng kanin kapag may tira-tira sila. Minsan pa nga ay nakikisalo na lang ako sa pagkain ng kanilang aso para lang magkalaman ng aking sikmura. Nagpasalamat naman ako kay Aisa dahil sa kabila ng lahat ay meron pa ring taong may malasakit sa akin. May taong nagpapakita sa akin ng kabutihan. Siya ang naging best friend ko. Itinuring niya akong kapatid at ganon din ako sa kanya. Lumipas ang maraming taon ay 4th year high school na kami ni Aisa. Nanatili ang pagkakaibigan namin at mas tumatag pa ito lalo. Si Aisa lang ang nakakaalam sa pinagdadaanan ko. Siya lang din ang sinasabihan ko na ako ay isang katulong lang sa sarili kong kamag-anak. At alam niya rin na isa akong ulilang lubos. Hindi lang pag-aaral ang inatupag ko, Miss Narrator. Nung 3rd year high school ako, ay natuto rin akong umibig kahit palihim lamang. Ang sarap pala sa pakiramdam na ang taong palihim mong minamahal ay mahal ka rin. Nang mag 4th year high school kasi ako ay niligawan ako ng ultimate crush ko. Siya si Sam at yun nga ang niligawan niya ako ay agad ko siyang sinagot. Ngunit dahil sa pagkakaroon ko ng nobyo ay nawalan na ako ng oras kay Aisa. May minsang bumabawi ako pero dumating ang araw na biglang nanlamig ang pakikitungo sa akin ni Aisa. Hanggang sa nalaman ko na lang na may bago na siyang kaibigan. Nawalan nga ako ng kaibigan pero meron namang pumalit
at yun ay ang boyfriend kong si Sam. Nang maging kami ay pinakilala naman ako ni Sam sa kanyang mga kaibigan. Sobrang saya ko ng mga araw na yun. Ang sarap sa pakiramdam na may taong nagmamahal sa'yo. Naging strong ang relasyon namin ni Sam hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahang malaman. Nalaman kong ginamit lang pala ako ni Sam para mawala ang focus ko sa pag-aaral. Sa klase kasi ay lagi akong top 1 at si Sam naman ang top 2. Nang malaman niyang gusto ko siya ay ginamit niya yon para makuha ang matagal niyang inaasam-asam, ang maging top 1 sa klase. At ako naman tong si tanga ay nagpaloko at naniwala sa pangakong ako lang ang mamahalin niya. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang makita kong may mahal na pala itong iba. Grabe, Miss Narrator, wala nang mas masakit sa akin sa ginawa sa akin ni Sam. Ang sakit lang na makita na ang babaeng minahal nito ay walang iba kundi si Aiza. Oo, si Aiza na naging kaibigan ko sa loob ng maraming taon. Si Aiza na pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko lubos maisip na sasaktan niya ako sa pamamagitan ng pagsira at pag-agaw sa lalaking pinakamamahal ko. Anong ibig sabihin nito? Aiza! Sam! So tama yung mga narinig ko na ginagamit mo lang ako? Para maging isang top 1 ka? Pinaibig mo lang ako para palitin ako sa pwesto? Mangiyak-ngiyak kong wika na kaagad na ikinabigla ni Sam at ni Aiza. Walang hiya ka, Aiza! Mga agaw ka! Pasigaw kong sabi sa kanya. Ha? Ako mga agaw? Hindi ka minahal ni Sam kahit kailan, Gabi. Pinakisamahan ka lang niya dahil gusto niyang agawin ang pagiging top 1 mo at mawala ka sa focus ng pag-aaral mo. Pabalik na sigaw rin sa akin ni Aiza. Patawad, Gabi. Patawad kung ginamit lang kita at lahat ng sinabi ko sa'yo noon ay hindi totoo. Hindi kita mahal. Si Aiza lang ang mahal ko at hindi ikaw. Saad naman ni Sam sa akin. Narinig mo yon, Gabi? Hindi ka mahal ni Sam. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Mga walang hiya kayo. Oo, nagtagumpay kayo ngayon. Pero itong tatandaan nyo, may karma din kayo. Karma na ang bahalang maningil sa inyo. Galit na sigaw ko bago ako tumalikod at mabilis akong tumakbo habang patuloy sa pagtulo ang aking mga luha. Sobrang sakit, Miss Narrator. 2 taon kong minahal si Sam at ang taong pinagkakatiwalaan ko ay ang nanakit sa akin. At nangako ko noon sa aking sarili na hindi na ako magtitiwala kahit kailan. Hindi ako umattend ng graduation dahil ayaw kong makita ang 2 taong nagbigay sa akin ng labis na sakit sa aking puso. Isa pa ay magiging kawawa lamang ako doon sa harap ng maraming tao dahil wala namang sasama sa akin sa pagkuha ng aking karangalan dahil wala naman sila mama at papa na magsasabit sa akin ng medalya. Nang araw ding yon ay napagdesisyonan ko na aalis na sa pamamahay ng aking tiya Elsie. Yung lupa na pinagtayuan namin ng bahay at yung lupa na pagmamay-ari ni Papa ay ibinenta ko. Sapat na yon para magpatuloy ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Naisipan ko na rin na magtatrabaho ako sa gabi at sa umaga naman ay mag-aaral. Dahil mahalaga kay Tia Elsie ang lupain na naiwan ng aking mga magulang ay ito na ang bumili. Binili niya ito sa murang halaga. Alam kong lugi ako pero ang mahalaga ay makakaalis na ako sa impyernong bahay nila. Dahil ayaw ko na magpakaalila. Ayaw kong manatili sa ganoong bahay. Naghanap ako ng boarding house at naghanap na rin ako ng mapapasukang trabaho. Ang dami kong inaplayang trabaho at lahat sila ay binigyan ko ng biodata ko. Hanggang sa matanggap ako sa trabaho sa isang fast food chain. Ang saya ko noon dahil pwede kong pagsabayin ang aking pag-aaral at aking pagtatrabaho. Maayos naman ang naging trabaho ko at nung pasukan ay nag-enroll ako sa isang universidad at ang kursong kinuha ko ay education. Nakaya ko namang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho, Miss Narrator. Ngunit muli pala akong malulugmok dahil lang sa pag-ibig. May nakilala kasi akong lalaki na nagngangalang Johnny. Siya ang lalaking muling nagpatibok sa aking puso. Kasamahan ko siya sa trabaho, Miss Narrator. Mabait naman siya at palabiro, kaya naman hindi ko maiwasang ma-inlove sa kanya. Hanggang sa niligawan niya ako
Nagpalitan kami ng number at madalas na kaming nagte-text at nagtatawagan. Sa totoo lang ay may pagtingin na ako sa kanya. Ngunit mahirap magtiwala, Miss Narrator. Subalit ramdam ko naman na seryoso siya at dama ko rin naman na komportable ako sa kanya tuwing kasama ko siya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko para kay Johnny, Miss Narrator. Hanggang sa halos 5 buwan niyang panliligaw ay sinagot ko na rin siya. Kita ko naman kung paano siya natuwa at halos tumalon-talon na siya sa sobrang saya na nadarama. Ngunit Miss Narrator, huli na nang malaman kong may anak na pala si Johnny. Nalaman ko kasi sa mga kasamahan namin ang tungkol sa anak nito. Subalit sa kabila ng lahat ay gusto ko pa ring marinig mula kay Johnny ang katotohanan. Kinumpronta ko siya, Miss Narrator. Tinanong ko ito kung totoo bang may anak na ito. At doon ko nga nalaman na totoong may anak na siya at matagal na rin silang hiwalay ng ina ng kanyang anak. Kinabukasan ay nalaman ko na lang na nag-resign si Johnny sa trabaho at ang mas masakit pa ay nalaman kong nagkabalikan sila ng ina ng kanyang anak. Ang sakit, Miss Narrator. Sa ikalawang pagkakataon na ako'y umibig ay bigo pa rin. Naisip ko na lang na baka hindi talaga sila ang para sa akin. Nagpakatatag ako at nagpatuloy sa aking buhay. Hindi ko naman pinababayaan ang aking pag-aaral at maayos naman ang aking pagtatrabaho. Lumipas sa mga araw at buwan ay akala ko'y tuluyan na ako makakalimot kay Johnny. Pero isang araw, bigla siyang pumunta sa aking boarding house. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, baka makita ka pa ng asawa mo. Pakiusap, Johnny. Huwag mo muna akong guluhin. Nananahimik na ako dito. Gabi, makinig ka sa akin. Wala na kami. Tuluyan ko na siyang iniwan. Hindi ko na siya mahal. Dahil ikaw na ang mahal ko. Pakiusap, hayaan mo sana akong mahalin kita. At hayaan mo rin akong patunayan sa'yo na nagsasabi ako ng totoo na ikaw na ang mahal ko. Ayoko maging kabit, Johnny. Ayoko masira ang relasyon yung dalawa kaya please, umalis ka na. Hindi ka kabit. Dahil hindi naman kami kasal, Gabi. Maniwala ka naman sa akin, oh. Mahal kita. At yun ang totoo. Napatitig ako kay Johnny at naramdaman ko naman na nagsasabi ito ng totoo. Hinawakan niya ang kamay ko at niyakap ng napakahigpit. Dahil mahal ko siya ay kaagad ko siyang pinatawad at binigyan siya ng second chance. Naging maayos naman ang unang buwan ng aming relasyon. Sinusustentuhan niya ang bata at hindi naman yun masama dahil anak na iyon. Makalipas ang 4 na taon ay graduating na ako, Miss Narrator. At kasabay ng graduation ko ay ang kaarawan ni Johnny. Sa boarding house ko naman kami nag-celebrate at hindi ko makakalimutan ang gabing yun, lalo na't ang gabing yun ay may nangyari sa amin ni Johnny. Lasing na lasing kami ni Johnny noon. Naibigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Siya ang lalaking nakakuha ng pagkaberhen ko. Nagtiwala naman ako sa kanya na hindi niya ako iiwan kahit anong mangyari. Naniwala ako sa pangako niya na pananagutan niya ako kung sakaling mabuntis niya ako, Miss Narrator. At nangako rin siyang pakakasalan niya ako. Nagtiwala ako sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Naging maayos naman ang relasyon namin. Kung tutuusin ay mas naging matibay pa nga kami. Halos 4 na taon na rin kaming magkarelasyon kaya masasabi kong siya na talaga ang lalaking mamahalin at makakasama ko habang buhay. Hanggang isang araw, nagpaalam siya sa akin na uuwi muna daw siya sa kanilang probinsya dahil na-miss raw niya ang kanyang anak. Hindi ko naman yun ipinagdadamot sa kanya, ngunit ang ipinagtataka ko lang ay hindi na siya nag-text o tumawag man lang sa akin. Halos 1 linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Araw-araw ko siyang tinitext pero hindi siya nagre-reply. Hindi ko rin makontak ang kanyang number. Hanggang sa umabot ang 1 buwan ay hindi na talaga siya nagpaparamdam. Halos naubos na ang luha ko sa kakaiyak. Hindi na rin ako makapag-focus sa aking trabaho. Makalipas ang 2 buwan ay biglang bumalik si Johnny. Bigla siyang sumulpot sa aking boarding house. Pinagtabuyan ko na siya, Miss Narrator, at lahat ng hinanakit ko ay sinumbat ko sa kanya. Ngunit nang yakapin ako na mahigpit ni Johnny ay biglang nawala ang galit ko sa kanya. Nagpatuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Pareho na kaming luhaan noon at patulit-ulit na niyang sinasabi sa akin na hinding-hindi niya na ako iiwan.
Binigyan ko siya ng huling pagkakataon si Johnny, Miss Narrator. Naging maayos ulit kami at pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at nagsisisi siyang iwan niya ako. Muli ay naging masaya ako at naging kampante na hindi ako iiwan ni Johnny. Pero nagkamali ako, Miss Narrator. Isang araw ay nagpunta si Johnny sa boarding house. Kitang-kita ko sa kanyang mukha na may dinadala itong problema. Nang tanungin ko ito ay doon ko nalaman ang buong katotohanan. Lumuhod siya sa harap ko at paulit-ulit niyang sinabi sa akin ng salitang patawad. Inamin niya sa akin na nabuntis niyang muli ang ina ng kanyang anak. At dahil sa galit ko, ay kaagad ko siyang nasampal ng pagkalakas-lakas. Sinabi niya sa akin na ako daw ang mahal niya at ako ang gusto niyang makasama at pakasalan. Niyaya pa nga niya ako magtanan kami. Oo, mahal na mahal ko siya, Miss Narrator. Pero ayokong magpakatanga. Mabilis ko siyang tinalikuran at pumasok sa bahay. Kaagad kong nilak ang pintuan para hindi siya makapasok. Dumiretso ako sa aking kwarto at doon ko nilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Naririnig ko pa ang sigaw ni Johnny. Umiiyak habang nakikiusap na pagbuksan ko siya pero hindi ko siya pinagbuksan. Wala na siyang nagawa kundi ang umalis na lamang dahil alam ko sa sarili ko na tama ang naging desisyon ko. Ayaw kong agawan ng ama ang batang walang kamuwang-muwang. Mas pipiliin ko na lang na ako ang masaktan. Grabe yung pagsisisi ko dahil napakatanga ko para magtiwalang muli sa lalaking paulit-ulit akong sinasaktan. Makalipas ang ilang taon ay unti-unti kong nakalimutan si Johnny. Nagpakabisi ako sa trabaho at nakafocus ako sa aking exam para sa pagiging guro ko. Hindi man ako maswerte sa pag-ibig, ay maswerte naman ako sa buhay. Natupad ang pinapangarap nila mama at papa para sa akin, ang maging isang ganap na guro. Sa ngayon ay nagtuturo ako sa isang pampublikong paaralan ng high school, Miss Narrator. Miss Narrator, maraming salamat.